Magandang araw sa inyong lahat. I'm Presty Domingo. Muli tayo magpapatuloy ng ating pag-aaral patungkol sa The Two Resurrections and the Two Judgments, Part 3. Review muna tayo. Kung naalala nyo, dun sa Part 1 ay napag-usapan natin yung patungkol dun sa First Resurrections, yung resurrection ng mga just, yung mga anak ng Diyos. Sa Part 2 ay napag-usapan natin yung Second Resurrection, yung resurrection ng mga unjust, na mga taong hindi nagsisi ng kanilang kasalanan. At nabanggit ko rin, naikwento ko rin yung tungkol sa bottomless pit. And dito sa part 3, ang pag-uusapan natin is the judgment seat of Christ. Basahin ko yung 2 Corinthians 5 verse 10, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad." Romans 14 verse 10, "But why dost thou judge thy brother, or why dost thou set at thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ." Doon sa mga binasa nating verses, yung 2 Corinthians 5 verse 10, tsaka itong Romans 14 verse 10, na pinapakita rito na mayroong judgment seat of Christ at lahat ng mga anak ng Diyos ay haharap sa Panginoon Jesucristo para magsulit. Itong judgment seat of Christ or the Bema judgment, no, nabanggit siya na tinatawag siyang Bema kasi itong word na Bema ay galing sa Greek word. Kung titingnan nyo yung Greek word nung judgment seat, isang word lang siya. Okay? Yan yung Bema. At ang Bema judgment ay para sa mga mananampalataya lamang, para sa mga anak ng Diyos. Corinthians 3 verse 11 to 16. "For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide with he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Know ye not that ye are the temple of God, that the Spirit of God dwelleth in you?" Sinama ko yung 1 Corinthians 3 verse 16, yung about the Holy Spirit, the temple of the Holy Spirit, na pinapakita rito na yung lahat ng mga anak ng Diyos, yung tinutukoy dito patungkol doon sa mga reward na matatanggap nila. Okay? So lahat ng klase ng gawa ng tao, ng mga anak ng Diyos, pinapakita rito na meron siyang karampatang gantimpala o reward sa Panginoong Hesukristo. Kung first time mo lang na makapanood ng video ko, makadalaw rito sa aking channel, ay sana huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell. Ang topic natin ngayon about the judgment seat of Christ is exclusively na para sa mga anak ng Diyos. Para dun sa mga tao na tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Okay? Dito sa picture na ito, meron akong nilagay rito, "Ye must be born again," yung una sa bandang kaliwa, tapos sa gitna, "The three crosses of Calvary," at yung pangatlo, "Justification and redemption and the righteousness of God." Part 3. Etong tatlong bidyong ito ay pinapaliwanag dito kung paano tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos, kung paano tayo maliligtas, kung paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kung paano tayo tatanggapin ng Panginoon someday na kapag tayo ay namatay. O kaya pag dumating ang Panginoon. Pag nagkaroon na ng rapture, ito yung kasiguruhan na tayo ay dadalhin niya doon sa alapaap. Ang tanong kapag tayo ay namatay, pag ikaw ay namatay, tatanggapin ba ng Panginoon yung kaluluwa mo sa langit? Diba? Sa panahon natin ngayon na COVID-19, marami ng variant, may Delta variant na. Ang iksi ng buhay, nakakatakot yung buhay natin ngayon. Ang tanong kapag ikaw ba ay, wag naman sana, di ba? Pero pag binawian tayo ng buhay, saan patungo yung kaluluwa mo? Diba? So yung pinakamahalagang bagay na sinasagot ng mga bidyong ito na sana panoorin mo. Okay? Pero
Sinasabi ko ngayon na 3 bagay lang ang dapat mong gawin, na aminin mo na makasalanan ka, pagsisihan mo yung kasalanan mo, at tanggapin mo si Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas. Para kapag namatay ka, ikaw ay tatanggapin ng Panginoon sa langit. Sinasabi sa John 1:12, "But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Kailangan magkaroon ka ng personal na relasyon sa Diyos at yan ay sa pamagitan ng pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap kay Kristo sa puso mo bilang Panginoong tagapagligtas. Ang isa pang tanong na gusto kong itanong sa inyo na halimbawa, 5 minutes from now, nagkaroon na ng rapture, dumating ang Panginoon Kristo. Kukunin ka kaya? Kasama ka kaya dun sa kukunin niya? So, wag nating hintayin yung 5 minutes from now na kung nararamdaman mo, nangungusap ang Panginoong, ang Espiritu sa puso mo na kailangan mo siya, tanggapin mo siya para anytime, ikaw ay tatanggapin ng Panginoon pag dumating siya. So, tuloy na natin yung ating lesson about judgment seat of Christ. Okay? Nabanggit dun sa kaninang binasa natin verse, dun sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11 to 16. Sinasabi dun sa mga versikulong binasa natin na lahat ng mga anak ng Diyos ay haharap sa Panginoon Kristo after the rapture. Okay? After the rapture. At sila ay magsusulit sa Panginoon. At yung kanilang pagsusulit ay lahat ng ginawa nila, mabuti man o masama. At dito sa picture na ito, may 6 na category. Yung mga bagay-bagay na iharap natin, isusulit natin sa Panginoon. So, 6 na pictures ito: wood, hay, stubble, gold, silver, and precious stones. Nilagay ko lang jewels para maiksi. Na ito yung category ng mga handog na maibibigay natin, maisusulit natin sa Panginoong Jesucristo. Yung 3 picture sa taas na wood, hay, stubble, ito yung category na kung saan yung anak ng Diyos walang ginawa para sa Panginoon Jesucristo. Okay? Yung wood, hay, stubble. Samantala, yung nasa ilalim na gold, silver, and precious stones, yung mga jewels, ito yung mga category ng mga ihahandog ng mga anak ng Diyos na naglingkod sa Kanya. So, dun sa mga Kristiyano, sa mga tunay na anak ng Diyos, na alam mo yung category mo, alam mo kung anong klase yung paglilingkod. Kung hindi ka naglilingkod, alam mo na kung ano yung nasa iyo, di ba? Yung 3 nasa itaas. At kung ikaw ay naglilingkod, ay yung sa bandang ibaba ng mga pictures na to, yung sa'yo. Sa anak ng Diyos, at least, na tayo ay may comfort na tayo ay makakarating sa langit anytime na dumating ang Panginoon Kristo. Okay? Yun ang unang comfort doon. Yung lahat na ginawa ng isang Kristiyano, isang tunay na anak ng Diyos, ay idadarang sa apoy. Yung sinasabi kanina, ulitin ko yung verse, 2 verses basahin ko. 1 Corinthians 3 verse 14 to 15. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Yung category 1, 2, and 3, yung picture na 1, 2, and 3, yan ay masusunog yung wood, hay, stubble, diba? Walang matitira dyan. So, ano yan? Loss, okay? Kaya sa harap ng Panginoon yan ang mangyayari sa anak ng Diyos na hindi naglingkod. Samantala, yung nasa ilalim na gold, silver, and precious stone, na kapag ito ay dinarang sa apoy, ito ay lalong kikinang. Okay? Na makikita rito na ito ay mag-i-stay at magkakaroon ng reward sa Panginoon yung mga naghandog ng gold, silver, and precious stones. So, yung mga anak ng Diyos na tamad mag-pray, tamad mag-aral ng Bible, tamad mag-soul winning, so doon ang category nila dun sa wood, hay, and stubble. Okay?
So pagdating sa langit, eh, merong sinasabing, "And God shall wipe all away tears," na parang something contradictions na wala nang iyakan doon sa langit, okay. So yung tinutukoy na iyakan dito, yung after the judgment seat of Christ. Kasi luhaan yung mga walang reward, luhaan yung tamad na Kristiyano na wood haste tabo lamang yung kanilang inihandog sa Panginoon, masusunog yon. So, sila ay lumuluha hindi dahil sa nahirapan sila sa pagiging Kristiyano, sila ay lumuluha hindi dahil sa naawa sila dun sa naiwan nilang mga kamag-anak sa mundo, kundi dahil sa wala silang naiharap na gold, silver, and precious stones. Okay? Wood, hay, stubble lang, kung kaya luhaan sila. At after that, God shall wipe away all tears from their eyes after the judgment. Okay? Para maging masaya ang lahat. Yung sinasabi dun sa Revelations chapter 21 verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Doon naman tayo sa mga masisipag na mga anak ng Diyos na merong dalang gold, silver, and precious stones. Okay? Sila ay harap sa Diyos at yung kanilang handog sa Panginoon ay hindi masusunog. At yun ay bibigyan ng reward ng Panginoon. At ito yung mga rewards. Meron ditong 5 crowns of reward. Okay? So, ano itong mga crowns na ito? Number 1, the crown of righteousness. Okay? Mamaya ko na ibigay mga verses. Number 2, the crown of life. Number 3, the crown of glory. Number 4, incorruptible crown. And number 5, the crown of rejoicing. Okay, kung makikita niyo yung picture dito sa bandang kanan, 5 yan. Yung number 1 na crown, yung picture dun sa bandang kanan, kita niyo naman 5 crowns yan. Yung upper left side, yan yung crown of righteousness. Okay, na sinasabi rito sa 2 Timothy chapter 4 verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. So, sinasabi rito ni Apostle Paul, okay, na siya ay makakatanggap ng crown of righteousness dun sa Panginoon pagdating dun sa judgment seat. Okay? At doon sa lahat ng mga tao na nagmamahal sa pagdating ng Panginoon. Okay? Ito yung category ng mga tao na makakatanggap ng crown of righteousness, yung mga nagmamahal sa pagdating ng Panginoon. So, anong category nun? Siyempre, tingnan natin category ni Apostle Paul at ng ibang Kristiyano na gustong-gustong dumating na ang Panginoon. Ang maganda pa rito, sabi rito, but unto all them. Lahat. Kasi may mga may mga competitions na kapag hindi ka nakarating yung meron first, second, third na premyo, 'di ba? First, second, third. Kung ikaw pang fourth, wala na, 'di ba? Wala ka ng reward. Pero dito sinasabi lahat ng mga tao na naglilingkod sa Panginoon, na nagmamahal ng kanyang pagdating, lahat ay merong crown na matatanggap. The number 2 crown is the crown of life. Okay, sabi sa James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which is the Lord hath promised to them that love him. Okay. Crown of life, yung nasa upper right side, yung merong kulay pula, merong krus sa ibabaw. Okay. At ito yung mga matatanggap ng mga tao, mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Panginoon Kristo. Okay? Ito yung mga nakapasa sa pagsubok, sa tukso, sabi dito, di ba? That endureth temptation and tried. Okay? Na sila ay nakalampas sa mga pagsubok na ibinigay sa kanila. Another verse dito sa Crown of Life is Revelation chapter 2 verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer.
Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulations 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Dito sa Revelation chapter 2 verse 10 na pinapakita na itong mga Kristiyano, mga anak ng Diyos na nagdurusa sa persecution, okay? At sila ay ay yung iba rito mamamatay. Kaya merong kulay pula yung yung crown na symbolizes ng dugo. Na dito mamamatay na hindi sila bumibigay sa kanilang pananampalataya. Okay? Crown of life. Number 3 crown is the crown of glory. Sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the chief shepherd shall appear, he shall receive a crown of glory that fadeth not away. Ito yung crown na nasa gitna, yung malaki, na merong krus. Itong category ng crown of glory, yung mga katanggap nito commonly, tinutukoy dito mga mga elders, mga pastor, kasi nababanggit dun sa verse 1, the elders, di ba? Tapos sa verse 2, feed the flock of God. So ito yung mga lingkod ng Diyos na nag-aalaga ng simbahan, ng mga tupa ng Diyos, okay? So meron sa kanilang, aside dun sa, kasi yung iba makakatanggap ng crown of life, crown of glory, di ba? Yung una, yung 1 and 2. Kasi merong makakatanggap ng tatlo 1, 2, and 3. Ganyan, di ba? Hindi lang isang crown na matatanggap ng isang anak ng Diyos. Depende kung ano yung effort niya. Okay? So dito, yung effort ng mga naglilingkod na mga pastor, commonly mga pastor ito, mga ministro. Okay? Na sila ay makakatanggap ng crown of glory. Next, number 4 crown. The crown of incorruptible crown pala. Okay? Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. So pinapakita rito ni Apostle Paul na makakatanggap din siya ng incorruptible crown. At itong crown na ito ay para dun sa mga nagmamastery. Okay? Kumbaga, meron silang special skills na ginagawa na extra effort ng paglilingkod sa Panginoon. The incorruptible crown. Yung picture yung crown dun sa bandang lower left side. Okay? Yung puro tulis-tulis. Lahat naman na may tulis na. Yung keyword dito is mastery. Okay? Kasi hindi lang naman basta mga pastor yung kinakailangan na mag-mastery, na kumakuha ng masteran. Di ba yan? Alam sa mga school, di ba? Sa trabaho. Okay? Sari-sari. Lahat ng field ng trabaho, teacher, di ba? Or sa lahat ng klase ng teacher, math teacher, di ba? English teacher, ganyan. So, maraming klase. Maski yung mga doktor, mga lawyer, yung mga sundalo, meron silang mastery, di ba? Merong kumukuha ng masteral, di ba? At saka ng doctorate. Yan. Anong purpose nun? Commonly, di ba? Na kaya ka kumukuha ng doctorate degree para tumaas yung rango mo. Siyempre, kasama ang sweldo, di ba? Sa mga teacher, may teacher 1, teacher 2, teacher 3, di ba? Mga ganun ba? So, iba ang panahon ngayon na hindi lang sa pioneering kinukuha yung mastery, kundi sa effort na kumukuha ng masteral at saka ng doctorate degree. Kung mapapansin nyo sa PNP, di ba? Merong pinopromote doon si Duterte na 1 year lang retired na, o kaya less than 1 year. Merong mga ganyang di ba? Chief ng PNP na na-promote, di ba? Para ang purpose doon hindi lang basta sa rango, kundi yung kapag ikaw nag-retire na, malaki ang makukuha mo. Okay? So ganun din dito sa crown, sa incorruptible crown na tinutukoy dito sa Bible. The number 5 crown is on the
lower right side, yung crown of rejoicing. Na sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20, "For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ that is coming?" Verse 20, "For ye are our glory and joy." Itong crown of rejoicing, ito yung crown na ibinibigay ng Panginoon Jesucristo dun sa mga anak ng Diyos na masipag mag-soul winning. At yung kanilang motibo ay hindi para makatanggap ng reward, kundi talagang mahal nila ang kaluluwa ng tao, na makita nila yung tao na naliligtas at lumalago sa pananampalataya. Sabi dun sa 1 Thessalonians 2 verse 20, "For ye are our glory and joy." Okay? Nakalagay glory and joy, na pinapakita rito na yung crown of rejoicing, kay Apostle Paul pa lang is a rewarding na makita niya yung isang tao na naligtas at unti-unti lumalago sa pananampalataya. Kay Apostle Paul, yan ay glory and joy na. Okay? Parang crown of rejoicing na sa kanya. Yung bagay na nakita niya dun sa mga tao na na-share niya ng gospel, na lumalago sa pananampalataya, na someday, makikita niya yon doon sa langit, na kasama niya magre-rejoice in the presence of our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? Panghuli, bumalik tayo dito sa diagram, the judgment seat of Christ or the Bema judgment. Okay, nakasulat dyan, judgment seat of Christ, diba? Kita niyo naman yung verses, 2 Corinthians 5:10, Romans 14:10. Tingnan niyo yung diagram na meron akong nilagay na number, diba? Yung number 1, 2, and 3 na kulay blue. Okay, balik tayo doon. So, tingnan nyo maigi yung number 1, 2, and 3 na kulay blue. Ito yung pag-akyat ng mga anak ng Diyos doon sa judgment seat. Okay? So, mapapansin nyo na yung number 1 na pag-akyat ng Panginoon ng mga anak ng Diyos, ito ay sa panahon ng ang Panginoon Jesucristo nag-resurrect, yung number 1. Okay? So, after that, yung pangalawang pag-akyat, sa future pa yung rapture, na anytime na pwedeng mangyari. Okay? Na ang pagitan nito is almost 2,000 years. Yung 1 and 2 na kulay blue. Okay? So, parang ang nangyayari, na may naunang mga Kristiyano doon, yung mga first fruits, na sila ay naghihintay ng 2,000 years. Okay? So, pagdating ng rapture, yung mga anak ng Diyos aakyat doon. And then, yung number 3, ang pagitan ng number 2 at saka ng number 3 na kulay blue is 7 years. No, parang pinapakita rito na maghihintay pa ng 7 years yung mga na-rapture para makuha, para makapiling yung iba pang Kristiyano na kukunin ng Panginoon para sama-sama na haharap sa judgment seat of Christ. Hindi ganon ang time sa Panginoon, kasi God is eternal. Okay? God is eternal. At sa langit is eternity. So, hindi affected nung time dito sa mundo yung nangyayaring judgment seat of Christ doon sa langit. Kasi sabi dun sa 2 Peter chapter 3 verse 8, "But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day." So, ang pinapakita ko lang dito na siguro baka mainip yung mga nauna ng mga Kristiyano dun sa langit habang naghihintay yung Panginoon at yung mga Kristiyano sa langit. Hindi ganon, kasi yung 1,000 years, isang araw lang yan sa Panginoong Diyos. I hope na naunawaan nyo na itong pinaliwanag ko. Okay? So, next week, pag-uusapan naman natin yung The Great White Throne Judgment. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoon.